Ngayon, ako as a staff car driver, so, nandun ako. Interesting, di ba? So may security training yan di ba? Kung Opo, paano ka opo, mag-convoy, opo. kung sakaling may ambush, di ba? Opo. Naalala ko, may special training yan So, Chief PC na siya noon? No. Galing siya noon sa Philippine Army yata siya doon. Tapos siya ang in-appoint ni President Marcos noon magiging Chief PC. Yeah. That was January 15 or basta January. Ano pang memory ni May? Opo, January po yun. Kung 15, basta that is January. Pero matagal-tagal na rin, 70 years. Opo. Ano yung reputasyon ni FBR noong mga panahong yun? Talagang well respected sila. Kaya kilala, siya masyado siyang, kumbaga sa ni well respect siya sa lahat ng mga sa branch of service, sa mga officers and enlisted personnel. Kasi nung nandun pa siya sa Philippine Army, nabalitaan ko na maganda ang niya lalo sa mga special forces kasi puro mga elite unit ang inaano niya. Kaya well respected sila. Ngayon nung pagdating sa amin, kami naman bago kami naging rin kami rin ang recruit ng PC Special Forces. Na noong 1967 panahon po ni Colonel Dulay. Na-recruit kasi ako doon. Okay. Tapos nung pagdating namin niya, airborne din pala kayo. Yes sir. So para bang flux together kung airborne. So parang nagkaroon na ng palagay loob, ganoon. Talaga? So nagkasundo? Opo. Kasi parehong airborne, special forces. Opo. Iisa yung takbo ng... Kaya kung ano ang sabihin niya, madali lang ma-catch up namin dahil para ba yung alam niya kung ano ang kuan kung ikupan sa amin. Nakasync na, no? Yep. Pero hindi ba hindi ka ba nag-alala nung tinuloy yung assignment mo sa kanya bilang PC chief na? Dahil yun nga, kasi nga medyo tinatanaw siya. Hindi. Ang kinikilala ng... Oo. Ang naman sa amin, wala naman kaming kasi basta ako, sabi niya, kung ano ang assignment ninyo, doon kayo. Kaya naghihintay rin kami kung i-relieve kami. Kasi siyempre, kung sabihin niya na sa aide o kaya sa admin officer na palitan yan, wala kami magagawa. Pero, ginagawa naman namin ang trabaho namin. At siguro, nakita niya na ayos lang ang namin. So, tuloy-tuloy yung pagkukuhan namin. Tuloy-tuloy yung serbisyo namin sa kanya. Wala siyang sinabi na basta ganun lang, walang hanggang sa big sabihin, ay nagustuhan siguro niya ang pagsiservice namin sa kanya. Officially, ikaw yung staff car. Ano yung official function mo? Staff car driver. Okay. Pero yun nga, kung sa military, yung assignment mo as staff car driver, special training. Meron din kami. Ano yung special training ninyo for security driving? Noong actually, pag namin doon kay Jel Garcia, nung at more on initiative lang sa amin pero nung formal training noong nag-86 revolution tapos pumasok yung City Takori nung nabago yung ng PSG panahon ni Jel Gasmin, nagpunta nito yung US Secret Service, nag-train para sa mga PSG. Special PSG. Ngayon, kami ngayon ang second batch na train para sa din. Okay. Oo. So, that time na lang na nagkaroon kami ng training talaga sa mga VIP security course, protection course. Oo. Di ba mahirap ma-assign sa kanya? Stricto? Naman nandun na yun Basta naman sa kanya, pagka okay lang, punctual, okay lang, basta sabihin sa'yo, ganito. Wala namang problema sa amin na nasasabayan namin siya kung ano ang gusto niya. Kumbaga kami ang magbe-blend sa gusto niya. Ayun.
kagaya niyan, halimbawa, sasabihin niya, may mga instances na siya, talagang ano siya sa oras. Halimbawa, Stricto sa oras. at sa oras yan, halimbawa, sinabi niyang mayroong morning road run sa Aguinaldo, that is 5:30. Road run. Road run, yung exercise. Jogging. Jogging sa Aguinaldo noon. Sabi niya, okay, mag-jogging Aguinaldo, 5:30 tayo. Di, dadating kami doon sa bahay kasi from Alabang, natatansya na namin na dadating kami doon mga 5 o 4:45. Hanggang sa pag-alis namin, natatansya na namin yung time namin. Pagka dumating kami doon ng 5:25 o 5, hindi mo siya tutuloy. Tatabi mo na yan kami. Tapos mag-ano muna siya, mag-work muna siya, mag-ano ng mga papeles, may pirma. Kasi habang tumatakbo kami diyan, nag-ano na siya, nagtatrabaho na, nagsasign na ng mga papers from Alabang kasi dinadala na namin yung mga papeles, document. Tapos pagdating sa Aguinaldo, pagka 5:25 pa, meron pang 5 minutes, sabi niya, tabi ka muna. Tabi. Kaya meron kami yung ang orasan namin, yung para ba yung digital. Kaya pag nakita niya 2 minutes na lang, okay, 1 minute, okay, let's go. Kaya pagdating doon mismo sa harapan ng grandstand, 5:30. Yan. Go na. Iba namang Sumasabay ka ba sa run? Hindi, minsan din pinatatakbo niya kami, pero siyempre alam mo na hindi kami sumasabay kasi nga nandito kami dalaming pero minsan din dyan sa Krami patatakbuhin din kami, kaya lang hindi talaga kaya dahil siyempre tatakbo ka pero nahuhuli ka, pin-exercise kasi nga ano kayo, jogging din kayo, pero siyempre alam mo naman ang mo, puyat ka, tatakbo, pero tatakbo din, kaya lang hindi kagaya niya na makuha talaga. Ganun. Tapos 5:30. Ano oras nag-uumpisa ang mga araw nyo? Hindi, kami, ang kaganda na sa amin is 1 week duty kami, 1 week off. May rotation ba? Rotation. Shifting. Ngayon, kahit na anong oras yan sa gabi, kasi sa Krami kami na uwi, doon sa Krami quarters. Ihatid namin siya sa Alabang, kahit na kung anong matapos yung mga activities niya sa araw na yun. Halimbawa, ng alas 11, alas 12, balik kami ng Krami. Kinabukasan sabi niya, okay, 4:30 tayo. Pag sabi 4:30, okay, 5 o'clock. Kailangan 5 o'clock, nasa bahay ka na. Ganun talaga. Ilang oras kang nakakatulog lang nun. Yeah. So, nagtataka nga. Ikaw lang talaga, doon tulad sa isang linggong yun, ikaw lang talaga nagdadrive. Tapos, meron din akong kasamang NCO Ed. Dalawa kami lagi. Kasi siya pag sa umaga, siya ang pupunta doon sa itaas, kukuha ng mga papeles. Kasi pagdating namin doon, wala kaming kasamang aid. Kaya yung NCO aid na ang magiging temporary aid. Ganon. Tapos pagdating sa opisina, pagka nandiyan ng aid, 4 na kami sasakyan. Yung NCO aid, yung aid, saka siya. Ayun. 4 kami lagi sasakyan. Ano yung sasakyan na dala mo? Ang namin yung Super Salon na Toyota. Okay. Yun yung Yun yung standard nun no? Yun. Pero prior to that, yung naiwan noon ng mga sasakyan, yung Ford na kuan. Tapos, nung lumabas na yung Super Salon, yun na talaga ang... Yun na. Super Salon. Hanggang sa hanggang sa dumating na yung panahon na yung 1992 na dala-dala, yun talaga yung yung gamit namin. Bulletproof. Dito na lang huli, pagdating na lang sa kuan, pagdating na lang namin sa DND, nila number. Pero siyempre local limit. Ganun lang. Ano yung rank mo nun, Mayor? Master Sergeant na, SPO4. Sergeant. Tama, SPO4. Kasi constabulary tapos police. Nung 1991 lang kasi nalipat yung PNP sa DLG. So SPO4 ganoon, pero nung sa Armed Forces pa, Master Sergeant. Sarge palagi. Yep. Tapos matanong ko. So, ikaw lagi yung kasama sa sasakyan. Imposibleng hindi ikaw kasi ikaw yung nagmamaneho, So, naririnig mo yung mga kwentuhan. Wala namang ang kwentuhan naman siyempre, ikaw,
minsan meron kang marinig, pero more on concentration ka sa On the road. on the road dahil mahirap naman. Di ba? Kaya, minsan, ay, basta sabi niya, well, hindi, yung more on concentrated ka sa, kasi, Talaga? ang iniisip mo, siya Okay. yung safety niya Ano mo mangyari, mahirap na. Focus ka sa... Focus ako sa kuan. Pero naririnig mo. Paminsan-minsan, kung ano ba lang, pero pahapyaw lang. Pero hindi ko na masyado, hindi ko masyado may narinig ko, pero hindi ko naman mukhang ang punot dulo. Yeah. Lang. Oo. Di ba? Pero ganong katagal kang nakasanay sa 70 ka mo? 23 years kami magkasama. Tapos nagretiro ka ng... Noong 1995, kasi from 1972 to 1995, that is 23 years. 23. Nung kasing umuwi ako sa amin, inaano ko ng mga kababae ko, baka naman pwede kang tumakbo. Sabi ko, titingnan ko. Nagpaalam ako sa kanya. Paalam ako sa kanya. Sabi niya, sir, inano ng mga kababayan ko, naponder akong tumakbong mayor. Hindi, sige, sabi niya, magpa-survey ka muna. Sabi gano'n. Pa-survey? Doon sa amin, kung tanggap pa nila ako. Talaga? Yeah, yun ginawa niya, pinasurvey ko. Parang ganun din yung ginawa niya nung siya nagpa-survey muna kung ano ang sentiment. Sino nagpa-survey? Ikaw o siya? Ako. Pero tinulungan din ako sa mga sa staff na na kagaya nung sila 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 nag-ano doon. Tapos nakita nila na medyo may potential. Sabi niya, okay, medyo maganong konti. Di, sabi, okay, go. Discarding FBR din yung ginawa mo. Anyway, sige. So, yun nga, no? So, pag may kasama siyang mataas na official din, so, hindi, kadalasan naman mo rin yun, kadalasan naman dyan. Bihira yung merong kasama na ibang official. Kadalasan dyan, magmi-meeting sila sa kuan. Magmi-meet sa isang sa building. So, kadalasan dyan kami, wala siyang kasamang merong VIP na pasok. Hindi, wala. Kami lang talaga, ganun. Tapos, pang-movement lang talaga niya. Movement, kung meron man siyang kausap, not in the car, ano lang, yung kasamang aid. Wala yung isang isasakay na mayroong person. Wala. Since the beginning. Talaga? Wala yung mga oo. Eto. Hindi ba nakakapagkwento sa'yo? Wala. Si FBR? No. Wala sa amin. So, hindi kayo nagkukwentuhan sa Hindi, kwentuhan lang kami. Normal na kuan lang na. Pero actually siya, hindi naman, lang siya, ganito lang naman siya Ang kanya, ganito lang siya, medyo, ang kanya lang ganito lang laging sinasabi niya. Kung naghahabol siya ng oras, kailangan ganitong oras, nandun tayo. Hala. Ngayon, diskarte ko na. Meron kong escort na motor. Agad. Meron na kaming coordination kung paano. Kailangan makarating ako doon sa sinabi niyang oras. Parang parang talagang diskartehan mo na, gano'n ang takbo. Pero siya wala siyang gano'n lang, wala siyang. Pagdating at na-accomplish namin yung namin ang gusto niya, pagbalik, sabi na niya, enjoy the ride. Pag enjoy the ride, yung pitik-pitik na. Yun. Cruise lang. Cruising. Yun ang Hindi paspasan. Hindi. Pero pag sinabi niyang bibigyan kanya ng time na kailangan itong oras nandun tayo, diskartehan mo na. Oo. Dali yun. Yun. Paano pag na-late siya? Hindi. Nagagalit ba? Minsan din, hindi naman nagagalit siya. Minsan, kung talagang traffic, walang magagawa. Pero, wala pa naman kaming wala akong nakuha na nalilate Talaga? Wala pa akong nakuha na nalilate na kuha siya. Kasi kagaya nung Hindi ba mainitin ang ulo ni sir? Ay, mainitin. Pagka mayroong ganito yan Hindi siya nagpapakita ng galit kung may kausap siya. Halimbawa, meron siyang officer na galit siya. Makipag-usap sa kanya. Babaan niya, kausapin niya. Pero paglagay sa sakyan, doon siya magagalit. Pero hindi niya ipapahiya yung officer.
o kung sino man yung ano. So nag-blow, Nag-ano let off siya ng steam doon na lang sa Doon na sasakyan. sasakyan. Talaga. Pero hindi niya, Hindi niya i-ball out. Hindi siya nag-ball out. Talaga. Sa, halimbawa, sa maraming In public. no. Or sa harap Maliban lang kung dalawa lang sila. Yun. Sa opisina. Oo. Yun. Halimbawa, kami, sa opisina. Minsan kasi, doon kasi sa office, meron din siyang bukod doon, meron ding isang NCOED na nakabatdan sa loob sa opisina. Kung halimbawa, ito na yung papel palabas, ganoon. Doon, minsan, pag yung NCOED ang medyo may lakad, ako minsan ang nakaupo. Ano kami, dual function kami, multi kami. Staff, tapos sa opisina, doon tatrabaho kami doon. So, ganun. Tapos minsan, may mga officer na gusto makipag-usap sa kanya. Alam niya may kasalanan, sila doon papagalitan niya. Silang dalawa. Pero silang dalawa that is part ng ano yun. Ganun. Okay, diba? So, gusto kong malaman kung nababasa mo yung thoughts niya, lalo na nung panahon nung protesta ba? Yung panahon nung may mga nung may mga lumalabas na ng mga ulat ng pang-aabuso, military abuses. Tapos even during, lalo na nung na-assassinate si Ninoy. Nababasa mo ba yung mga isip niya? Hindi. Ano naman kasi, ganito lang nung na-assassinate si Ninoy, siya, yung sila, let's go, meeting. Di kung saan kami pumupunta. Siya lang ang nagsasabi, gusto punta ng Malacanang, tapos punta ng Aguinaldo. Kasi nga, na lang, wala sakyan na magdidiscuss siya ng tungkol sa mga nangyayari. At doon lang siya, ang lang niya, busy kami. Yeah. Busy kami, pero meeting, ganun. From there, tapos pagbaba, tahimik, wala nang ganun. Kaya kuan lang siya, yung doon niya i-discuss kung sino yung kausap niya. Pero hindi mo napapansin? Was he worried? No. Hindi. Makikita mo na or nag-aalala siya, pero yung ganun? Hindi siya nagpapakitang kuan siya. Hindi nagpapakita. Ganun lang siya. Kahit na nga sa aid, hindi. Siyempre, nandiyan ang aid. Tapat kami. Lalo na nung naalala mo ba yun, nag-snap election, di ba? Snap election, yung pag-declare na. Tapos, dineclare, tapos nagprotesta. Yun yung kasagsagan na ng RAM. Yeah. Diba? Nag-RAM ka ba? Hindi kami. Kasi nga, magkahiwalay na noon. Ang naging namin noon, nung kami sa kanya, ang kasama namin noon, ang pinaka namin si General Rason. So, si kabila, si Gringo. Sa MND. Ngayon, noong magkadikit pa, sabay-sabay kami nag-training. Kami mga taga-SAP, meron kaming parang joint exercise training sa mga taga-DND. Pero noong humiwalay na si Gringo, sila doon, nag-iiba na rin ang takbo. Siyempre kami kay boss. Kasi nga, nung 87 na ako, hindi ba kinausap ni boss si Gringo na wag nang yan, ganun. So, ganun ang Pero yun nga. So, 1986. That was 1987. Ito, 87 yung alam mo yung GMA Sage. Yung sa GMA Sage, tinawag ni boss ang mga RAM officers doon sa GHQ conference room. Nag-usap. Yung TikTok usap na wag tigilan ng ganun. Wala. Parang stalemate. Hindi nakinig. Or nakinig pero hindi na sumunod. Tuloy-tuloy naman yun 87, tapos mayroon pa yung pag 87, mayroon pa yung Save the Queen. God Save the Queen. Meron pa yung sa dito sa Port Bonifacio, yung ni General kasi yung niya kasi
tinik over yung ano niya, opisina niya. Oo. Ayun. Tapos naging Kasama mo si FBR noon, ano? tuloy-tuloy kami ikaw yung, tuloy-tuloy. tama, ikaw yung piloto niya eh. Tuloy-tuloy yung ano, walang ano, from pag-declare ng martial law, 1972. Oo nga, no? Oo, siyempre, nag-declare ng martial law na 1972, September 1972. Naupo siya ng January 1972. Tapos, So nandun ka na sa kanya for 9 months na. So, yung from 1972 hanggang 1995, wala yung ano namin. Walang patid. Talaga. Yung pagputok ng Pinatubo, umiikot kami ng sasakyan kasi hindi kami makaano noong 1991. Ikot kami ng Pangasinan, ikot kasi nga tiningnan namin yung ano ng kuan. Yung epekto ng ano, no? Pinatubo. Oo. Tapos ikot kami kasi hindi makadaan dito sa Olongapo side. Sarado yun. Doon kami sa Alaminos side, Santa Cruz, ganun. So umikot kayo? Uikot. Akyat muna tapos sa kababa. Yun. By car lang yun. Talagang yung talagang ko Ikaw yung kasama niya nung dineclare yung martial law? Talaga? Ano yung pakiramdam niyo nun? Ay, hindi. Kasi noon, nung 19... Hindi, although yun nga, nasa military naman kayo. So, alam din niyo yung buhay ng martial pero, disiplinang militar yun eh, di ba? Pero yun nga, ano yung pakiramdam na yun? Buong Pilipinas. Pero sa amin, para bang wala naman kaming naramdaman na kuwan. Kasi wala naman kaming naramdaman na kuwan eh. Yung bang mahigpit o ano, wala naman kasi, siyempre, kasi naturalmente sa soldier yun eh, no? Natural sa amin yun na, wala namang, makikita mo lang sa labas, mga dyaryo na gano'n, purely on mga, alam mo naman, ang nagre-reveal lang naman yung mga against eh. Hindi palagi, di ba? Ganun lang naman eh. Sir, so all throughout 23 years kamo, ano? So, Luzon, Visayas, Mindanao. Yeah. Ikaw yun. Hindi, ganito naman. Pag dito, sa sasakyan na rin kami. Ngayon, kung meron namang mga halimbawa, yung official visit sa mga region. May mga madalas nang ginagawa yun, minsan di ba? kasama din kami. Kaya kami, nag-train din kami ng scuba. Kasi nung nag-scuba siya, pinitrain kami scuba para pag kami rin ang kabady-bady. Yun. Nung nag-train ng scuba, pati kami pinatrain din ng scuba diving. Yan. Nung nag-train siya ng motorcycle rider, kami din pinakuha din kami ng motorcycle rider course para kasi dati na kung airborne noon pa, tapos siya kung may jump, kami rin ang sumasabay ka? Kami rin ang magkukuha sa kanya. Ayun. Oh my. Ganon. So, kabisado mo halos lahat ng kalye sa buong Pilipinas. Tama ba yun? Ay, hindi rin naman. Dahil pagdating naman ng kasi di ba every week, di ba, meron siyang kung halos visit na ano? Kung may official visit naman, may iwan naman kami. Hindi naman. Ang kadalasan naman, hindi na pagdating naman kami, sakyan naman eh. Dito lang kami. Okay. Kasi pagdating sa limbawa, may official visit sa provincial visit, meron ng yung aid, yung ibang mga kasama. Local doon ng ganun na. Dito lang. Usually, dito lang ako sa Maynila. Wala bang ambush? Wala na pa. Dito naman sa akin, wala namang kaming kasi nga kahit minsan nga, nagbabiyahe kami ang amin lang naman na biyahe na long ride yung Pangasinan. Na talagang nag-land trip kami pero wala naman may escort, wala naman kami minsan pa nga mayroon pa nga nangyari na puwet talaga kami, galing kami ng Pangasinan sa Lingayen, tapos uuwi by land. Siyempre antok na antok ka nung nakitang talaga. Sabi niya, sige, tabi mo muna, tulog muna tayo. Sabi niya? Sa tabi. Natulog kami. Okay. Pahinga kami lahat, pati yung escort ng highway patrol na tigil kami. Gaano katagal yung break ninyo? Mga 30 minutes. Okay, that's good. Tapos, okay na. Yes, sir. Sige, naka-ano na eh. Naka-recharge na eh. Ganun. Ganun lang siya. Hindi siya nagpo-pwersa. Kwento mo nga sa akin yung February 22,
1986. Ay, ganito yun. Noong Natunugan na ba ninyo na may hindi, mangyayari? walang kuan yun. Hindi namin natunugan yun na meron ng, kasi ang sabi sa amin, Ugong-ugong. hindi. Meron na sa amin, sabi ng intelligence ni boss na mag-ingat kayo. May sumusunod sa inyo. Ha? Talaga? May sumusunod. So, ako, Friendly? basta may nagtitilgating na sa inyo. Okay. Ganon. Not Hindi, good. Ganon. Tapos, yung backup, siyempre, bro, alam mo na ang gagawin mo. Sige, okay. Ganon nga lang kami doon. Ngayon, nung nagpunta kami noon sa Pangasinan, doon sa Asinggan. Meron pa yung yung bang Hometown niya. yung bang jogging doon sa Pangasinan, doon sa Asinggan. Nag-ano pa doon. Tapos pagkatapos noon, at saka kami bumalik ng Maynila. Bumalik ng Maynila na ng hapon matapos na yon. Pagdating dito, yung pag-uwi namin, sabi niya, lumabas nga kayo sa punta kayo ng yung Loyola Memorial Park. Loyola Memorial Park. Park sa Parañaque. Okay. Oo. May sumakay, sabi niya, maglagay ng dami sa likod, parang siya. Tapos, labas kami. Tingnan niyo kung may sumusunod sa inyo. Okay. Ayan, ganun. Di, labas kami. Punta kami sa, malapit lang naman eh. Alabang Hills, Alabang naman eh. Punta kami doon. Ayun. Tapos, standby kami doon. Tawag sa radyo, ano ang balita dyan? Sir, malinis. So, wala. After 1 hour, sige, balik na kayo. Pakiramdaman nyo lang. Walang nag-tailgate. Wala. Tapos, kinahaponan, ayun na yung tumawag si Secretary Enrile. Doon, kayo nun? Sa Alabang? Hindi, sa Alabang. Una pala noon, yung mga ladies sa Alabang, gustong magkausapin siya. Kasi nga magtungkol sa, basta yung mga ganun, mga ladies sa Alabang. Hinihiling nila na magbitiw na siya eh. Or, ganun. Sabi niya, tingnan muna, huwag na muna ang kuhanin. Lang tayo, huwag kayong mag-rally dito, pasok kayo sa loob. Kasi nga, para silang magkukwanda. Mamaya, tumawag na si Secretary Enrile. Ganun. Alala mo kung anong oras? Hapon yun. Sabi, let's go. Sabi niya, tayo? Aguinaldo. Yun lang. Sinabayan kayo? Aguinaldo tayo. Aguinaldo. Pinamadali kayo? Basta cruising lang. Dito lang, Aguinaldo. Normal lang. Basta normal takbo. Basta Aguinaldo tayo. Pagdating sa Aguinaldo, siyempre kami, wala pa kaming merong, pero ang security ni Secretary Enrile para silang malikot. Malikot na ganun. May naka-mount doon sa itaas sa fourth floor. Kami nakaparada lang dito sa parking area. Mamaya tumawag na yung aid namin, DEFCON 4 tayo, DEFCON 4. Ibig sabihin, high alert na kayo. Alert na. Full na. So, nagpalit na kami ng damit namin. Naglagay na kami ng gamit. Ready na ang gamit namin. Kasi nga... Ano yun? Kasi may full battle gear ka? Dala namin ang gamit namin sa likod. Naka-civilian lang kami. Nung sinabing DEFCON 4, since to combat uniform na kami. Ano yun? So, naka-vest ka? Hindi. Meron lang kami. Nakapatig na. Meron kang mga gamit na issued na ammo, tapos firearm, ganun. Mahaba. Yung M16 na na BBR Malahit, ayun yung issued namin. Yun yung pang-security. Tapos ngayon meeting na, yun na nga naarag namin na nagbabaan na yung mga helicopter, nagbabaan helicopter ng DND, tapos may mga dala na silang mga box na kung ano yun. Amo. Oo. Ngayon,
nung matapos, nagkaroon pala ng, alam mo na, di ba, nagkaroon na ng press con doon. Na ganun. Nandun ka rin? Hindi, nandito Nandun ka na sa ano? Nandito Naka-standby lang kayo sa standby lang kami. Standby lang kami dito. Kasi, nabumonitor na kami sa radyo Ayan. So, alam na ninyong may ano na. Tapos, nagkaano na. Tapos, nung matapos ng alas 8, alas 9, ay di, sabi ngayon ng 8, si General Rason, listo kayo, diretso tayo sa kwan. Pag may parang harang, banggain mo. Yes, sir. Kasi, patawid na kami ng Krame. Krame, oo. From Maguinaldo, doon sa DND, building, gate 1, sa may Santulan. Yeah. Diretso na kami doon. Pasok namin sa gate 2, tawid, nakaparala sa likod, akyat na sa itaas. Tinawag na yung mga staff niya. Nagkonferensya na sila, ganito na ang nangyayari. Ayun. Tapos noon. So alam na ninyong umaklas siya? Nagkuha na talaga kasi nga ko na Humiwalay na siya kay Marcos. Oo, may na. Tapos nandun na yun. Nagulat ka ba dun? Ay, hindi. Naginawa niya yun? Wala naman. Ngayon pala, ang sabi lang namin, rebelde na pala tayo ngayon. Kasi kumbaga sa rebel side na kami. Kasi administration na yung Kaya usap-usapan namin, rebelde na pala tayo ngayon. Yun lang namin. Pero isipin mo, pagkatagal-tagal niyang sumusuporta kay Marcos, tapos humiwalay siya. Kayo, kasama niya. Nandun kayo kasi, sa... meron ding siyang konting yata doon kay, either kay President, pinsan niya yun. Nalala mo yung hindi niya nakuha yung pagka chief of staff. Buhay pa nun si Lolo Natchong. Nandun kami, ako din ang duty driver nun. Kasi nga, pinag-anuhan silang dalawa ni pinagpilian silang dalawa ni President Marcos, si Gilbert at saka siya. Yeah. Pinagpilian silang dalawa. Di Malacanang. Malacanang. Ayun. Tagal. After mga 1 hour bumaba siya. Nako. Pagbaba niya. Bill Air tayo. Bill Air, doon sa kanila, bahay nila. Buhay pa si Ambassador. Pagdating doon, sinabi niya sa tatay niya, doon nagalit si Kuan na hindi pala niya nakuha yung Chief of Staff. As Chief of Staff. Pero, hindi pala. Tama noon. Pagkatapos noon, pumunta kami ng Krame. Tinawag yung mga staff niya, lahat ng staff niya. Sabi niya, hindi ko naman, baka sabihin niyo, hipokrito ako. Masamang loob ko. Masamang loob ko. Pero, nandiyan na yan. We will just support the leadership. Tinawag niya yung mga lahat ng mga staff niya. Nandun ka nung kasi nga nagbigay siya ng nagkan siya ng conference doon sa itaas. Sabi, nandun kami, dala namin yung yan na nga niya. Sabi na, hypocrite ako kung sabihin kong hindi ako nasaktan. Oo nga naman. Natural, di ba? Pero, nandiyan na yan. We'll just support the chain of command. Ganun lang sabi niya. Talaga, suporta pa rin naman. Kaya lang yun. Pero, may kunting alam mo na, parang may pagkabahagi na ba, meron ng konti. May makaber, may yun, ganun. Talaga. Siyempre kayo, FBR kayo. Siyempre, FBR kami. Hindi, SAF nga di ba? Special. Sariling army ni Fidel. Hindi, yun namang 1982 yun. Tama, 1982. Yun namang pagkakuan ng SAP. Ano yun Ano na yun? Yun na yung nagtayo ng Regional Unified Command. Under ni Gilbert. Ngayon, kukunin na lahat, wala nang kuan ang PC, ang noon. So, may mga batalyon gusto nang anuhin. Kaya ang ginawa ngayon, para ma-maintain yung tinayo ngayon yung Special Action Force. Siya talaga ang yung Special Action Force. Oo. Sariling army nga ni Fidel. Yun ang sabi na sariling army ni Fidel. Ayun. Para yung lahat ng resources, hindi mapupunta sa kuan. Kasi nga, wala nang kuan
walang contingent, walang mga sariling kuan ang Constabulary. TC. Yun. Talaga. Panabla niya, no? In case na magano kasi wala na yung mga kuan, wala na yung mga batalyon. Ano yung strategy din, ano? Medyo malalim din yung diskarte niya, ano? Diba? Okay yan. Sige. So, nandun kayo sa EDSA. Hindi ka ba nag-alala na hindi, wala. rebelde na kami? Baka lusubin. Alam mo ba na mga parents ko nandun sa kasi nung panahon yun, nandun ako nakatira sa quarters sa kami. May quarters ka. Ang pamilya ko nandun sa loob. Hindi, wala nandun din. At saka, tatlo kami magkakapatid. Tapos, yung isang pinsang ko, ngayon. Pero meron, ano? Alam na nila, escape plan kung papaano. Exit plan. Kaya kami, hihintay na lang kami ng kung anong sasabihin. Anong pakiramdam mo nung nanalo? Hindi. Nung naman? Nung nalaman na yung umalis si Marco. Parang, wala kaming, parang as usual lang. Hindi mabuti, tapos na. Hindi naman parang, wala kaming yung bang may na, ang nga namin nung, sa akin lang noong EDSA Revolution wala namang, parang wala akong naramdaman na hindi ko nga naalala ang pamilya ko Oo. Parang lang, sa trabaho lang. All throughout, nakafocus ka sa work mo talaga. Hindi ko nga sila, nagkwentuhan sila doon, na sila. Pero noong 1987, yung 1987 naman yung sa GMA, hindi ba binumba ang krame? Yung pero krame, tinamaan yung kuwan, tapos pati yung Aguinaldo. Nandun naman kami noon. Ako noon, papaalis ako, papuntang States, mag-schooling. August 27 yata yun. August 27. Alis ako September 4. August. Anong sunod August? September, September 4. August na 27, duty pa ako. Tapos akat kami sa taas. Tapos nung humupa na yung kuha na yun, pag September 4, sir, magpupan muna ako, sir, mag-schooling. Sige, magpahinga ka muna doon ka muna sa stage. Basic maintenance doon sa, parang lang, na amin doon. Naka 3 months din. Dumating ako dito, muli ko dito, January 1988. Kasi 87 yun Tapos 88 parang 4 months lang. Yun. Okay. Tapos, so lahat nung kudeta, nandun kami. Kasi pantalas ng mata mo siguro, sir, dahil, di ba, pagka malarga kayo, panayang ikot ng mata mo. Ganito naman sa amin kung yung mga kuna yung pag uuwi, may ko naman talagang may escort ka, may backup ka rin. Pero alerto ka. Chief of staff na siya nun di ba? Oo, nung diba? nung pag-7, chief of staff na siya. Inappoint siya ni Cory. Ni Cory as chief of staff. Ayun, Kaya nga nagkakaanuhan doon nung nagkaanuhan sila nagkaroon sila ng misunderstanding naman ni Secretary Enrile dahil nga nagkagano'n silang magkasama, silang nagkahiwalay. Ayun. Oo nga, ano pakiramdam niyo nung naghiwalay yung dalawa? Wala akong magagawa. Dati magkasama, tapos biglang kasi ang nung nag-defense secretary siya, siya, nag-chief of staff si General De Villa. Ayun din, puro tao rin. Si Montaño ang nag-chief PC, gano'n. Ayun. Kasi nawala nga si Secretary Enrile. Nag-chief of staff siya, nag-chief of staff siya, tapos, sino bang defense secretary nag-chief of staff siya? Ileto. Kasi saglit lang. Naano siya ng chief ng defense secretary, si General De Villa ang Tama. So hanggang tama, General Ileto nag-acting chief of staff, defense secretary. Rafael Ileto. So tapos nag-retire na siya, naging Secretary of
Oh, defense. SND na siya. No, SND. O yun, SND. No. Ikaw pa rin? Kami magkasama. Naalala mo yung itinahin ko? Oh. Oh, mali lang sila doon. Sa Bakit? Makati. Bakit ka Dito sa Hindi, Makati. yung itinahin ko. May biyahe doon si boss. Papuntang Singapore. Basta Asian. Ano yun? November 28 yung ano yun. November 28 yata nangyari yung itinahin ko. December 1 yata. Meron siyang ano na official visit sa abroad. Hindi natuloy. Kung natuloy si boss noon yun. Wala siya dito. Wala siya dito. Oh, wow. Oo. Ayun, yung itinahin ko. Yung nagkabakbakan talaga. Makati yun eh. Diba? Yung dito sa Makati. Sina ano yun eh. Yun. Sina Lim. Sila Lim yun. Captain Daniel yun. Scout Ranger. Yun. Yung back to barracks lang sila. Oo. Tapos push up. Ayun. Tinahin ko. Yung pinakahuling. Yun yung pinakahuling. Pinakahuling ko yun. Tapos nanalo siya. Nanalo. Expected mo ba na isasama ka sa... Sa amin sa kanya, wala. Kasi wala namang tuloy-tuloy. Walang sinasabi. Basta, paano hindi mo expected na isasama pag-drive sige, mag-ano na kayo dyan. Mag-ano na kayo. Sasabihin naman ng aid, magpatay ka na ng barong. Sir, doon tayo sa grandstand. Ganun lang. So walang understood na wala na kami kung saan siya tumuloy, sunod kayo. Sabi nung from Chief PC, pagdating nung GHQ, tuloy-tuloy. Pagdating ng Dindi, wala nang maraming salita. Yung bagasano trabaho mo. Hanggat hindi sabihin na diyan ka na muna. Basta tuloy-tuloy ang trabaho namin. So, nung Chief PC siya, tapos SND siya. Hindi, Chief of Staff muna. Chief of Staff, tapos SND. SND. So, naka-uniform ka? Hindi, pagdating sa Krame, Krame, minsan naka-uniforme, minsan hindi. Pagdating sa Chief of Staff, minsan naka-uniforme, hindi. Pero pagdating na sa Defense, nakabarong na, pinagbarong na. Pagdating mo sa Malacanang, paano? Nagbarong na rin. Barong na rin. Yung bang... Teka, so nabanggit mo na madalas maaga magsimula ang araw niya. Tapos halos ganun din. Late kung magtapos, alas 10, alas 11. Nag-iba ba ito nung naging Pangulo siya? O ganun pa rin? Hindi, ganun din naman Maaga din kaming, halimbawa, pagka walang appointment, maaga din papasok sa office. Kahit nasa Arligi lang. Tatawid lang Tatawid lang, alas 7, andun natawid na Talaga? Yung 7? 7 ng umaga. Tatawid na kayo sa palasyo? Walang pagbabago. Ang oras niya. Anong oras ka kumigising pagka gano'n? Andun lang siya sa opisina. Ganun, trabaho lang. So may quarters ka rin doon? Sa Arlegi? Kami sa compound? Doon kami sa kuwan nakatira sa Arlegi. Sa likod, nandun din yung mga kuwan. Nandun yung kami mga kuwan. Kasi nandun yung sasakyan May quarters din kami doon sa likod. Sa likod? Oo nga naman. Kaya hindi pwedeng dadalhin. Kasi nga, dadalhin pa yung sasakyan doon sa kabila. Tapos tatakban doon. Ganun na yun. Doon lang kami. Paano ka? Nag-asawa ka naman? Hindi, may pamilya na ako. Okay. Noong hindi ba nagtampo ang misis mo? Parang, hindi. Ayos na rin. Wala na rin you're married to your work. Wala naman. Ayos lang naman. Oo. Naintindihan nila? Wala. Oo. Pati mga anak ko. Wala naman problema. Hindi ba nagreklamo? Di ba? Daddy, tama na. Hayaan mo na yan. Pangulo na siya. Okay na. Dito na tayo. Talaga. Na rin siya. Naintindihan na rin lang kasi trabaho. Ganun Ayun ang namin Oo. Pero all throughout, hindi, pero hanggang 95 lang. 95 lang ako. Nag-optional ka? Optional. 27 years service ko. Okay. Nag-file ako nung pumayag siya. Nag-ano ko ng optional retirement. Parang ipso facto ang retirement, mode of retirement. Yun. Optional. Pero 3 years din, yung asawa. Panay din ang ikot niya. Di ba? Panay din ang ikot niya all throughout.
Bagay, yun din naman yung pinupuntahan ninyo noon eh. Oh, yung ganun din naman eh. Wala namang problema eh. Tsaka yun namang, wala namang, ito kasi nung presidente na, madali na, hindi naman masyado mahigpit, ang driver dahil tuwing lakad, kunboy yan, 8 kunboy. Hindi naman masyado, hindi kagaya nung 2 lang kayo, 3 lang kayo, na minsan 1 lang kayong gano'n. Nung presidente na, yun eh, yung protocol, lahat bago gano'n. Pero kayo yung sasakyan mo ang sentro. Di ba? Oo. Pero na yan, talagang ikaw ang dyan kung paano. Oo, ayun. Di ba minomonitor din yung health mo? Kasi kailangan tip-top condition ka eh. Oo, pero ayos naman. Wala naman kuwan. Okay lang naman. Tapos, so, all throughout, di nakaikot ka talaga throughout the country kasi ikaw yung hindi lang. Ikaw rin hindi naman may mga area na hindi naman kami sinasama kung mag-visit, maiwan lang kami ganun, hindi naman lahat ng napunta. Marami ako hindi napuntahan eh. Kasi nga pupunta lang kami, kasama lang, halimbawa kasama ka. O kung mayroong diving, o kami mag-prepare ng scuba diving mga equipment, ganon. Pero kung anong kuan, wala, halos maiiwan. Mga staff ang sasama. 23 years, tagal din. Marami kang natutunan sa kanya. Marami natutunan sa kanya. At nadala mo ito nung ikay nag-mayor. Yung din naman, yung nandun naman ako, lahat naman ng kuan, halimbawa, kung mayroong mga project, pupunta ko sa kanya, hingi ako na sa kanya ng ganun. Yun. Kasi nga, pag may, minsan pupunta ako ng Malacanang, magkaroon ng cabinet meeting, na akitin ako sa itaas. Kung sino makakilala ko mga cabinet secretary, sir, kailangan sir, kung ano ko doon sa bahay namin. Ganun, parang nakadirekta ako. Okay. Kahit paano, nakakatulong ako sa doon sa amin. Ayun. Kailangan tagal din, 23 years. 95. Nagkasakit siya, naalala mo yun? 96. Nagkaroon siya ng emergency, dinala siya dito sa Makati Medical. Pero mayor ka na. Wala na akong Hindi ka nag-alala no? Kasi nalaman mo. Hindi, wala na akong doon na nagkasakit siya doon sa yung 96 kasi nga mga panahon na yun nung nasa Cebu ako, nung mayor, concentrated ako. Walang masyadong yung national yung Cebu ganun eh. Pero ang along ko lang, basta pagka bumibisita sa Cebu, doon lagi ako. O ako ang sumasalubong sa mga advance party. Tapos kung anong kuha nila, nandun din ako. Pero wala akong narinig na nagkaroon siya ng emergency pero basta nandun siya sa Cebu. Basta nandun sa Cebu, hindi pwedeng wala ako. Oo, kailangan present ka. Oo, present ako. Hinahanap, tatawagan agad ako ng ni General Rason. Tawagan mo si Mayor, dadating si boss, ganun. Pupunta ako doon. Parang extended network talaga, no? Yeah. And then, so, 98, natapos na yung term niya. Pero nakikita pa rin kayo. Noong 98, natapos ng term niya, ako 20 naman. 20 years na. Yeah, 98. Ako naman, nakatapos ng term ko, umuwi ako rito. Tapos, sabi ko, ganito sir, maghahanap na rin ako kasi wala namang kuwan. Ganun. Ganun. Kuwan lang. Ganun kami. Anong kwentuhan niyo pag nagkikita kayo? Ano napagkukwentuhan niyo? Kumusta? Inaano ka pa? Ganun. Kumusta? Sir, ganito sir. Ano mo ngayon? Sabi ko, sir, ganito. Sige, okay lang. Ganun. Basta lang. Ganun. Alam mo, kami, hindi na masyado kami yung basta kumustahan lang. Siyempre. Pero naging close kayo? Naging close ba? Ganun lang ang namin na closeness, pero hindi yung talagang magtatagal na magkwentuhan. Kasi nga, hindi ka naman pwedeng magtagalin. Isin siya, ganun.
yung ayos lang ba kayo? Yes sir. Ganun. Ano yung nakikita mo sa kanya na sa palagay mo hindi nakikita ng ibang tao? Hindi kasi ang ano ko naman sa kanya, yung talagang lang siya, yung bang hindi lang alam nila yung kumbaga kung paano siya magtatrabaho Kung paano siya magtatrabaho na talaga nakatutok talaga kung pwede lang talagang para talaga sa bayan ang niya. Oo. Ang problema lang, siyempre, inaabot ng 6 years lang. Hindi talaga. Kaya tuloy, ang kanya, i-impart na lang niya sa susunod, magiging ma-advise ang gawin niya. Ang hindi lang, kaya siya, may mga kagaya na lang yung mga libro na sinusulat niya para lang i-impart niya kung ano talaga ang magiging para documented. Documentary lang ang niya. Ikaw, anong pag nagbabalik tanaw ka? What do you, ano yung naaalala mo palagi? Alam mo, naalala ko sa kanya, para bang siguro swerte kami dalawa sa magkasama. Bakit ka mo? Sino magsasabi? 1972, after 20 years, presidente pala yung boss ko. Yeah. Sino magsasabi? After 20 years, wala naman sa isip namin yun Trabaho lang. Pero bakit tumagal na ganun? Pagkatapos naging presidente siya, tapos ako pala naging mayor din. yung ba na, minsan yun ang inisip ko Siguro, lang kami, kasi pagsiservisyo ko sa kanya, wala ka mong iniisip Basta nagtatrabaho lang kami. Tapos, tuloy-tuloy yung namin, after 20 years, 1972, 1992. Yeah. 20 years. So, swerte kayo sa isa't isa? Ay, maaari siguro. O pala siguro yun, nagkataon lang. Ayun. Thank you very much.